Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. In Christ alone. Yan po ang ating topic. In Christ alone. Ngayon, makakapakinig muna tayo ng isang awitin na ganyan-ganyan din ang title. In Christ alone. Ano po? Dito, pakinggan natin. Ano? Ito. Glory, though I could pride myself in battles won. Ayan. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. In Christ alone. Ito po na papakinggan, ipapawid. Kanta. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my end. And now I seek no greater honor than just to know and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust Amen. and find my glory in Amen. the power of the cross. In every victory, Amen. let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Amen. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Amen. In Christ alone. Is Christ alone. Is Christ Narinig po ba, no? Yung titulo, In Christ alone. Alam nyo, biblical na biblical po yun eh. In Christ alone. Nasa Biblia po yan, babasahin ko, ano? Pero bago tayo papalaot ng tuloy sa pag-aaral, tayo muna ay panandaliang
manalangin upang patnubay ng Diyos ay siyang gagabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo na nakatala po sa Biblia. Ang salita ng Diyos, Biblia. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang gagamitin natin. Salita ng Diyos, Biblia. Ano po? So, napakinggan natin sa isang awit, in Christ alone. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo lamang. Ano po? Yun yung alone lamang. Tingnan nyo po yung isang sulat dito po sa libro ng Gawa. Maliliit na sulat nito. Gagamit tayo magnifying glass. Ito po, sa Gawa, sa 26:12. Ganito ang nakatala. Ang title, ikinuwento ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoon. 12. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot na gagawin ko roon. 13. Tanghalin tapat po noon, Aring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas baka nakakasilaw pa kaysa araw. 14. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili. Para kang sumisipa ng matulis na kahoy. 15. Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. 16. Bumangon ka at tumayo. Nagpakita ko sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipadadala kita sa kanila. 18. Para imulat ang kanilang mga mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuturing ng Diyos na sa Kanya. Ayan po sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yesukristo. Doon po tayo mapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya in Christ alone yung pananampalataya mo kay Yesukristo, yun ang magdadala sa iyo sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Wala pong ibang parahan. Hindi ka pwedeng magandog ng kung ano-ano. O maglagak ng pera kaya, magbayad. Bawa, anong simbahan ang kinabibilangan mo?
para mapatawad ako ng kasalanan ko, magbayad na lang ako ng pera. Hindi rin po pwede yun. Kasi hindi po nakukuha sa bayaran. Para ka rin nanunuhol nun. Wala. Ang nakalagay, ayun sa binasa natin, sabi ng ating Panginoong Yesus, ulitin ko yun lang portion na sinabi ni Jesus. Sabi niya ay, dito sa 26:18, para imulat ang kanilang mga mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuturing ng Diyos sa Kanya. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin. So, sino sasampalatayanan natin? Ang sabi ni Jesus, ako. Pwede ba tayo sumampalataya sa mga tinatawag nila mga santo or mga santa? Hindi po. Exclusively, sabi ni Jesus, sa pananampalataya sa akin. Wala siyang sinabing ibang pangalan. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. So, yan po ang atas kay Pablo. Na yung mga tao, anong gagawin ni Pablo? Dadalhin ang aral ng ating Panginoong Yesus. Para siya po ang sasampalatayanan nila. Noong panahon na sila Pedro naman ay nangangaral, sa gawa pa rin. Sa 4, noong panahon ng Pentecostes, nangangaral sila Pedro, basahin po natin sa 12. O simulan natin sa 11. Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong pundasyon. 12. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Maliwanag po. Nang nangangaral si Pedro, in the day of Pentecost, sa kanyang mga kababayan, ipinakilala niya po si Jesus sa kanila na walang makapagliligtas sa atin. Sabi niya, sa kanyang mga kausap, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Ayan in Christ alone. Yan ang sinabi ni Pedro sa panahon ng Pentecostes na nangangaral po sila. Tingnan pa natin dito. Sa gawa pa rin po, sa chapter 2. Ganito naman na nakasulat. Ito. Gawa 2:40. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanya sinabi at iniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang laing generasyong ito. 41. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo sila agad ng araw na iyon. Mga 3,000 tao ang nadagdag sa mananampalataya. 42. Naging masikasig sa pag-aaral sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid sa paghati-hati ng tinapay at sa pananampalataya. Yan. 46.
nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pagkikibahagi sa pagkain. 47. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng mga tao. Araw-araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga taong kanyang inililigtas. Kanino sila sumampalataya? Sabi po sa 36, verse 36. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinakod nyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. 37. Nang marinig iyon ng mga tao, nabagabag ang kanilang kalooban. Kaya't nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang mga kasamang mga apostol, mga kapatid, ano dapat naming gawin? 38. Sumagot si Pedro at sa kanila'y magsisimbaot isa sa inyo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ayun. Ano po? Kaya yung mga tao, nagtanong sila. Sabi nila kay Pedro, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Noong panahon ng Pentecostes, sa pinangangaral ni Pedro ay walang iba kundi si Jesus. Kaya dyan po tayo sasampalataya. At yung mga tao, 3,000 3,000. Sila ay sumampalataya ng oras na yaon na nangangaral sila Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes. At yung nadagdag sa kanila is 3,000 katao ng araw ding yahon. Nadagdaga sa mga bilang ng mga alagad na sumampalataya at nabautismuan. O nagpabautismo sila kaagad. Ano po? After nang marinig nila ang pagkangaral about Jesus. Tungkol kay Jesus. Ano po? Sa Gawa 3:16, ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namukhahan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. So, ito namang sa chapter 3, yung ipinanganak na lumpo na ipinangaral si Jesus sa kanya. Ito, simulan natin sa 1. Isang araw, 3:1 ng Gawa. Bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo, oras noon ng panalangin. Sa pintuan ng templo, may tinatawag na maganda, may isang taong lumpo mula pa nang ipinanganak. Araw-araw siyang dinadala-dala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. 3. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan siya ni na Pedro at Juan. Pagkatapos sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa akin. 5. Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. 6. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong dalang pera, ngunit may bibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. 7. At tinawakan ni Pedro ang kanyang kamay, ang kanang kamay nito, at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paha at bukong-bukong. 8. Tumayo siya agad, lumakad-lakad. Pagkatapos, sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad, patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos.
9. Nakita ng lahat na lumalakad siya at nagpupuri sa Diyos. 10. Napansin sila na siya pala yung taong palaging nakaupo at tumingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda, kaya't lubos sa kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanya. Yon. Dinala nila Pedro at Juan si Jesus sa kanila. Pinangaral niya. Hindi siya pumunta sa langit si Pedro at sabi niya, Panginoon, halika, bumaba nga rito. Hindi. Ipinangaral nila si Jesus sa kanya. At yun naman na ang tawag dito, yung itong ipinanganak na lumpo. Na marinig niya tungkol sa ating Panginoong Yesus, sumampalataya siya. At siya ay lubos na pinagaling ng ating Panginoong Yesus Kristo. Di ba yun nasa 13? Ano nakalagay? Sa 16, ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito. Yun po, sis Bert, na inyong namukahan at nakikita kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. Ipinangaral ni Pedro at Juan si Jesus sa lumpo ngayon. Sis Bert lumpo. At siya'y sumampalataya. Ganon din na sinabi ni Jesus kay Pablo. Puntahan mo yung mga tao, yung mga hindi Hudyo, mula kay Satanas, dali mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dali mo sila sa liwanag. At sa pananampalataya nila sa akin. So, ang dala ni Pablo, si Jesus. Ang dala nila Pedro, si Jesus. Ayan o, in Christ alone. Yan ang kanilang pinakikilala. Wala silang ibang pinakikilala sa tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang Kristo. Ang tagapagligtas. Nangyayari ngayon, ang ibang mga nangangaral at pinangangaral nila, yung tungkol sa simbahan nila. Yung aral ng simbahan nila, yung doktrina na simbahan nila. Kasi may mga simbahan na dodoktrina ka muna nila. Kagaya ng, wala namang personalan. Iglesia ni Cristo na ipinundar ni Yumao Felix Manalo. At yung itinatag ni Yumao Eliseo Soriano. Iglesia ng Diyos. Hindi na natin lang kung ano talagang pangalan ng simbahan niya. Karami-rami ng pangalan eh. Itong dalawang simbahan na ito na tinutukoy ko, ito yung dodoktrina ka ng matagal. Sinong gumawa ng doktrina? Di sila din. Sila. Yun ang pandodoktrina nila sa inyo. Kasi yung doktrina nila, sila yung nagtanong, sila yung sumasagot. Yun ang ginagamit nila pandoktrina. Kaya tawag nila dyan, indoctrination. Matagal yon. Inahabot ng buwan, mga ilang buwan, bago matapos yung indoctrination nila. Ganon po. Pero sa Biblia, hindi, wala nakalagay na yung indoctrination muna eh. Nakita niyo yung sa gawa. Nung araw ng Pentecostes, nangaral po sila Pedro. Yung nagsisampalataya, yung araw din yun, nagpabautismo sila. Itong dalawa kasi sinasabi ko simbahan, Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, at saka yung Iglesia ng Diyos kay Ginoong Soriano. Hindi ka nila babautismuhan hanggat hindi ka madodoktrinahan.
Dito nangyari dito sa gawa, sa panahon ng Pentecostes, na nangangaral sila Pedro, nagtanong sila, anong gagawin namin kapatid? Sabi ng mga tao. Ang sagot ni Pedro, magsisampalataya kayo sa ating Panginoong Yesus. At magpabautismo sa pangalan ni Yesu Kristo. Kagad-agad, nagpabautismo sila. Hindi na sila dinahanan ng matagal na indoctrination na inaabot ng ilang buwan. Yung araw din yun, natamo nila yung kaligtasan. Tignan po natin yung 2 Korinto, basahin natin 2 Korinto 6. Ganito naman na nakasulat. Ito, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalahin ang biyaya na inyong natanggap. 2. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya't makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi niya sinabing bukas ang kaligtasan, sa 1 linggo, sa 1 buwan, sa 1 taon. Hindi. Ang sabi rito, today is the day of salvation. Yung oras na yon, pag sumampalataya ka, sasayo ang kaligtasan. Halimbawa, na-share sa iyo ang salita ng Panginoon at tinanggap mo, sumampalataya ka. Kapag pagdating ng gabi, namatay ka, ligtas ka na. Hindi ka na mapupunta sa dako ng pagdurusa. Bakit? Maliwanag naman Kaya, ang tanong, halimbawa, dinodoktrinahan mo muna yung tao. Bigla siyang namatay. Halimbawa, ang ginagawa kasi nilang doktrina o indoctrination kung tawagin nila, inaabot ng ilang buwan. Paano kung kasalukuyan nagpapadoktrina, inabot pa lang ng 1 linggo, 2 linggo, bigla siyang namatay. Kasi hindi kanila babautismo hanggat hindi natatapos yung doktrina nila. Paano ngayon yan? Nakikita nyo po ang diferensya. Ito meron pang isang talata, babasahin natin. Yun naman sa Panginoong Yesu Kristo naman. Ayon sa Mateo. Ito, Mateo 28:16. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 17. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. 18. Lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19. Kaya't puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Anong nauna rito? Yung mga naaralan, babautismuhan muna. Then susunod, tuturuan silang sumunod. Doon mo sila tuturuan. Sila naman kasi, tuturuan mo muna sila ng sandamakmak na haral. Itatanim mo sa kanilang mga utak bago mo sila bautismo. Kumbaga baliktad sila eh. Inokontra nila yung Biblia. Kaya sabi ko, paano kung kasalukuyan mo siyang dinodoktrina namatay? Hindi ka nila babautismo hanggat hindi ka sumasampalataya. Hindi. Ito nakalagay sa Biblia. Maraming ebidensya. Kanino kayo maniniwala? Sa dalawang grupong ito na mahilig magdoktrina ng katagal-tagal. Ang problema sa kanila, magkalaban pa yan. Nagkakadimandahan pa yung dalawa na yan. Nagpapagalingan pa sila. Pero pareho ng patay yung kanilang mga founder. Napakaliwanag ano? Salamat Panginoon sa liwanag ng turo at aral mo hayon sa ang salita ng Diyos, Biblia. Ayan po. Di po ba? Liwanag ano? Yan. Salamat po Panginoon Diyos at kung sakaling yung mga nanonood ng video ito, ibang kanilang parahan ng pananampalataya, baguhin mo po sapagkat hindi mo gusto ang tao mapahamak, kundi ang gusto mo makarating sa iyong kaharian. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Okay? Kaibigan, panahon na po ng pagsuko sa ating Panginoong Jesus. In Christ alone. Ano po? Kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, suko nyo na po. Gawin nyo po siyang Lord and Savior at ang inyong manunubos. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Nasa programa kayong ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, Biblia. God bless us. Like, share na share. Kayo po mga nasisiyaran, mag-share naman kayo. Wala naman po tayong binawas eh. Binasa natin yung nakatala, no? Kung meron kayong klaseng ganitong Biblia, sundan nyo ko. Bye-bye.